Kwentong kababalaghan, mga ilaw ng kadiliman. Sa mga lugar na malayo sa kabihasnan, mga isla, dalampasigan, at matandang parola, may mga kwento ng kababalaghan na hindi basta-basta ikinukwento. Ang mga ilaw na dapat ay nagsisilbing gabay, minsan, sila rin ang hudyat ng panganib. Ito ang tatlong kwentong totoo raw, tatlong karanasan ng mga taong nagtangkang pumasok sa teritoryong hindi para sa atin. Handa ka na ba? Simulan na natin ang mga ilaw ng kadiliman. Kwento 1, ang parolang Matinas Rock. Ang pinsan kong si Nate ay nasa Coast Guard na ng mahigit isang dekada. Hindi siya palagawa ng kwento. Prangka, praktikal, at hindi mahilig sa kababalaghan. Kaya nang ikwento niya sa akin ang nangyari sa assignment nila sa Matinas Rock noong 2017, halos hindi ako makapaniwala, pero sa bawat ulit ng kwento, pare-pareho ang detalye. Ilang araw silang magkasama ni Russell sa isang malayong parola sa dagat ng Maine. Tahimik, walang signal, at halos walang koneksyon sa mundo. Pero isang gabi, napansin nila na hindi umiikot ang beacon ng parola. Nang silipin nila, may nakasuksok na basang tela sa makina, amoy dagat at nabubulok. Akala nila isang beses lang yon. Pero kinabukasan, ganoon na naman. Isang basang pulang shawl naman ang naroon. Doon na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Sa mga sumunod na araw, may mga tunog sa hagdan, may tila naglalakad, at si Russell ay unti-unting nawalan ng katinoan, nagsimulang kausapin ang mga sulok ng silid, nagising sa kalagitnaan ng gabi, at may nakita raw na kamay mula sa pader. Hanggang sa isang gabi, nakita nila ang ilaw ng parola, hindi lang pinatay, kundi sinadyang sirain. Ang bombilya ay inalis at inilapag sa gitna ng silid, tila sinadyang ipakita na may ibang presensya sa itaas. Tumawag agad si Nate para sa emergency extraction. Pero ang nakakakilabot, nang dumating ang mga kasamahan nila, sinabi ng crew na nakatanggap sila ng distress call mula kay Nate 2:00 ng madaling araw. Pero hindi raw siya tumawag. Sino ang nagpadala ng mensahe? Heart Kwento 2, ang date sa Montauk Lighthouse. Taong 2020, panahon ng lockdown. Isang binata ang nagkayayaang makipagkita sa isang Instagram mutual na si Sofia, o Sof. Naging adventurous ang gabi nila, kaya nagpasya silang pumunta sa Montauk Lighthouse kahit sarado at bawal ang pumasok. Tahimik ang paligid. Nasa likod sila ng parola, nilalakad ang cliff walk sa dilim gamit lang ang flashlight. Doon nila nakita ang isang lalaking nakatikip ang ulo, nakatayo lang sa mga bato sa likuran nila. Ang lalaki, hindi gwardya, kundi estranghero, ay nag-alok ng droga. Sa halip na guminhawa ang pakiramdam, lalo silang kinabahan. Umiwas sila, pero sinundan sila ng lalaki, tahimik lang, pareho ang bilis ng hakbang. Hanggang sa pagbalik nila sa kotse, biglang lumitaw pa ang dalawang lalaki mula sa dilim, tila may masama silang balak. Sa kabutihang palad, nakaalis sila. Pero habang binabaybay ang daan pauwi, parehong tahimik. Parehong alam na muntik na silang madisgrasya. Ang tanong, anong balak ng mga lalaking iyon, at bakit doon pa sila naghintay? Kwento 3, ang kahon sa abandonadong parola. Ang huling kwento ay galing sa isang lalaking nagngangalang Ian, isang batikang manggagawa sa dagat. Sanay siya sa isolation at panganib. Pero isang inspection sa isang abandonadong parola sa Washington ang nagbago sa pananaw niya habang buhay. Noong 2013, mag-isa siyang ipinadala sa isla para inspeksyonin ang kalagayan ng isang decommissioned lighthouse. Walang ibang tao. Isang maliit na isla lang, puro bato at kalaw-angin na gusali. Sa ikalawang araw, may napansin siyang bukas na aparador, kahapon sarado iyon. Sa loob, isang lumang kahon, nababalot ng basang lumot. Hindi niya ito binuksan. Pero kinagabihan, may narinig siyang yabag paakyat ng hagdan. Kinabukasan, ang kahon ay nasa labas na ng aparador. At sa labas ng parola, may mga bakas ng paa. Basa, walang sapatos, papunta sa bangin, at nawawala na roon. Hindi siya mapakali. Sa sumunod na gabi, may kumatok mula sa loob ng pader. Hindi sa pinto, sa mismong pader. 3 bagal na katok. Nang sumikat ang araw, nawala ang kahon. Bukas na rin ang aparador. Dali-dali siyang tumawag para pa-pick up. Habang hinihintay ang bangka, may narinig siyang yabag sa likod. Nang lumingon siya, wala. O baka hindi lang niya makita dahil sa kapal ng fog. Pagbalik niya sa mainland,
Tumigil siya sa fieldwork. Nang tanungin ko kung ano talaga ang nakita niya, ang sagot lang niya. May mga lugar na hindi dapat pinapakialaman. Hayaan mo silang mag-isa. Tahimik. Outro, narration style. 3 parola. 3 kwento. Iba-iba ang lugar, panahon, at tao. Pero pare-parehong may tinig sa kadiliman, kilos sa katahimikan, at misteryong hindi na mabibigyang linaw kailanman. Sa tuwing makakakita ka ng parola mula sa dalampasigan, tanungin mo ang sarili mo. Iyon ba'y patnubay ng liwanag, o babala ng panganib? Hanggang sa susunod na kwento ng kilabot. Ito ang, Mga Ilaw ng Kadiliman. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig sa kababalaghan.